ka malaman na Part 1 of the story. Ako si Marco, 11 taong gulang, at mahilig sa mga kwentong alamat na ikinukwento ng aking lola tuwing gabi. Isang araw, habang pinapasyal ko ang aking pinsang si Liza sa aming bakuran, napansin namin ang isang kakaibang anino sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Sa kabila ng init ng araw, tila may isang malamig na hangin na dumaan at nagpatindig sa aming mga balahibo. "Marco, nakita mo ba yon? Tanit mo ba yon?" Tanong ni Liza habang hinahawakan ng aking braso. Ang anino ay gumagalaw na tila may sariling buhay. Hindi ko maiwasang hindi mapaisip kung ito ba'y bunga lamang ng aming imahinasyon o may ibang puwersang nagtatago dito. Sa aming pag-uusisa, unti-unti kaming lumapit sa puno. Ang anino ay tila lumalaki at sumasayaw sa lupa. "Liza, ano kaya kung may halimaw dito?" Biro ko, bagamat may halong kaba. Napatawa si Liza, pero alam kong nararamdaman din niya ang takot na bumabalot sa paligid. "Malamang, lola mo na naman ang naglagay ng mga kwento sa isip mo," sagot ni Liza. Ngunit hindi pa rin siya bumibitaw sa akin. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, halata ang kanyang pagkasabik na malaman ang misteryo ng anino. Nang palapit na kami, biglang lumakas ang hangin at parang nagkaroon ng pagkislap sa aming harapan. Ako'y napapikit sandali, at nang idilat ko ang aking mga mata, nagulat ako sa nakita ko. Ang anino ay nagbago ng hugis. Hindi na ito basta-bastang anino. Para bang may isang figura na nagsimulang magpakita mula rito. Isang figura ng isang taong nakasuot ng lumang baro at saya. "Marco, parang may tao sa anino," bulong ni Liza, at sabay kaming umatras. Ang aming mga puso ay bumibilis ang tibok. Tila sa bawat sandali ay may panganib na nagbabadya. Nagtataka ako. Bakit hindi ito ordinaryong anino? Ano ang ginagawa nito sa aming bakuran? Habang bumabalik kami sa bahay, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili kung may kinalaman ito sa mga kwento ni Lola tungkol sa mga engkanto at duwende. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ito pangkaraniwang araw para sa amin. Pagdating namin sa bahay, agad kong kinuwento sa aking lola ang aming nakita. Tiningnan niya kami ng seryoso at sinabing, "May mga bagay na hindi dapat ginagalaw, Marco. Minsan, ang mga anino ay hindi lamang anino. May mga kwento ng mga nawawalang kaluluwa na naglalagalag sa mga lugar na kagaya nito." Lalong lumakas ang kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang ibig sabihin ni Lola? Ang mga anino bang ito ay mayroong pinagmulan mula sa ibang daigdig o panahon? Habang naglalakad ako papuntang kwarto, narinig ko ang isang tunog mula sa labas. Isang mahinang tawag na para bang nagmumula sa puno ng mangga. Nagpasya akong bumalik sa bakuran kahit na madilim na ang langit. Sa aking paglingon, nakita ko si Liza na nakatayo sa pintuan. Nag-aalinlangan ngunit handang sumama. Sa aming muling paglapit sa puno, lumilitaw ang kakaibang anino, mas matindi kaysa kanina. At sa gitna ng anino, may bagay na tila kumikislap. Ang aming hininga ay huminto ng sandali nang marinig namin ang mahiwagang tinig. "Tulungan ninyo ako." Nagpatuloy ang kwento ng aming kakaibang karanasan sa lumang bahay ng aming lola sa probinsya. Matapos ang aming nakakatakot na pagtuklas sa aninong may kakaibang galaw sa gilid ng bintana, hindi ko maiaalis sa isip ang mga nangyari. Ako si Carlo, isang batang lalaki na puno ng kuryosidad. Kasama ko ang pinsan kong si Maya, na kahit mas bata sa akin ng 2 taon, ay matapang at mahilig din sa mga misteryo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, tinanong kami ni Lola kung natutulog kami ng mahimbing. Nagkatinginan kami ni Maya, at sa isang iglap, nagkaintindihan kami na huwag na munang ikwento kay Lola ang tungkol sa anino. Ayaw naming mag-alala siya o baka isipin niyang nag-iimbento lang kami ng kwento.
Pagkatapos kumain, nagpasya kaming tuklasin ang paligid ng bahay. Matagal na itong nakatayo at puno ng mga lumang bagay na tila may kanya-kanyang kwento. Habang naglalakad-lakad kami, napansin namin ang isang lumang pintuan sa likod ng bahay na tila hindi na nagagamit. Nagtaka kami kung ano ang nasa likod nito at sa aming pagkagusto sa misteryo, agad kaming nagdesisyon na tingnan ito. Nang buksan namin ang pintuan, bumungad sa amin ng isang madilim na silid. Ang mga dingding ay puno ng lumang mga larawan at binalot ng alikabok. Sa gitna ng silid ay may isang luma at kalawangin na salamin. Habang tinititigan ko ito, parang may kung anong puwersa na humihila sa akin papalapit. Hindi ko mapigilan ng sarili kong lumapit at tingnan ang salamin. Sinamahan ako ni Maya at sabay naming sinilip ang aming mga refleksyon. Ngunit sa aming pagkagulat, hindi kami ang nakikita namin sa salamin. Sa halip, ang refleksyon ay nagpapakita ng dalawang batang nakasuot ng mga lumang damit. Tila mga bata mula sa ibang panahon. Nagkatinginan kami ni Maya. Pareho kaming natatakot, ngunit hindi makaalis sa kinatatayuan namin. Biglang nag-iba ang refleksyon sa salamin. Ang mga batang nakikita namin ay tila galit at nag-umpisang kumilos na parang gustong makawala mula sa loob ng salamin. Gusto naming tumakbo, ngunit ang takot ay parang bumalot sa amin, hindi kami makagalaw. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin at ang pinto sa likod namin ay biglang nagsara. Nagsimula kaming kabahan ng sobra. Ang silid ay biglang nag-iba. Ang mga larawan sa dingding ay nagmistulang gumagalaw. At ang anino na nakita namin kagabi ay muling lumitaw sa isang sulok. Sa kabila ng takot, napansin ko ang isang maliit na papel na nakapatong sa ilalim ng salamin. Kinuha ko ito at nabasa ang nakasulat. Buksan ang puso sa katotohanan at ang mga anino ay mawawala. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit alam kong kailangan naming malaman. Napatingin ako kay Maya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang tapang na kailangan namin. Kailangan nating malaman kung sino sila, sabi niya, sabay hawak sa kamay ko. Baka sila ang susi para mawala ang anino. Nagdesisyon kami na bumalik sa sala at maghanap ng mga lumang dokumento o larawan na maaaring magbigay linaw sa kung sino ang mga batang iyon. Sa aming paghahanap, natagpuan namin ng isang lumang album na puno ng mga larawan ng mga bata. Isa-isa naming tiningnan ang mga ito. Hanggang sa may nakita kaming larawan ng dalawang batang lalaki at babae na kamukha ng nakita namin sa salamin. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan, Juanito at Rosa, na 1923. Nagsimula kaming magtanong kay Lola tungkol sa kanila. At sa kanyang salaysay, nalaman namin na sina Juanito at Rosa ay mga kapatid na naglaho noong 1923. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. At ang kanilang pagkawala ay palaging binalot ng misteryo. Habang nagkukwento si Lola, naramdaman ko ang unti-unting paglabas ng liwanag sa kwarto. Ang anino ay unti-unting nawala at ang pakiramdam ng takot ay napalitan ng kuryosidad. Nagkaintindihan kami ni Maya na kailangan naming alamin ang buong kwento ni na Juanito at Rosa. Ito na ang magiging susi upang mahanap ang katotohanan at tuluyang mapawi ang kakaibang presensya sa lumang bahay. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy sa pag-iimbestiga, isang malakas na dagundong ang narinig namin mula sa labas. Nagmamadali kaming lumabas upang tingnan kung ano iyon. Sa aming pagkagulat, bumungad sa amin ng isang malaki at matandang puno na bumagsak sa gitna ng bakuran. Sa ilalim nito ay may isang lumang baol na tila matagal nang nakabaon sa lupa. Napatingin kami sa isa't isa ni Maya. Alam naming ito ang susunod naming hakbang. Ngunit, ano nga ba ang laman ng baol? Sa dulo ng bahaging ito,
naramdaman namin na ang paglalakbay namin ay mas magiging masalimuot pa. Hindi ko pa rin makalimutan ang kakaibang anino na nakita namin ng pinsan kong si Maya noong nakaraang linggo sa likod ng lumang bahay ng aming lola. Palaging bumabalik sa aking isipan ang mga galaw nito. Ang tila pagsayaw na may halong pag-ikot na parang may sariling buhay. Kung tutuusin, hindi ko naman talaga pinaniniwalaan ang mga kwentong kababalaghan na madalas ikwento ng mga matatanda sa aming nayon. Pero iba ang pagkakatatak ng karanasang iyon sa akin. Kuya, anong oras na ba? Usisa ni Maya habang naglalakad kami patungo sa bahay ni Lola. Magtatakip silim na at napagkasunduan naming bumalik para muling tingnan kung naroon pa rin ang anino. Marahil ay dala na rin ng aming kuryosidad at ng pagnanasa naming malaman kung ano nga ba ang lihim nito. Malapit nang mag-alas 6, sagot ko. Sabay tingin sa langit na unti-unti nang dumidilim. Kailangan nating magmadali para hindi tayo abutan ng dilim sa daan. Nang marating namin ang bakuran ni Lola, agad kong hinanap ang lugar kung saan namin unang nakita ang anino. Ang mga punong mangga ay tila mas mabagsik ang mga itsura ngayon. At ang hangin ay may kakaibang lamig na nagdudulot ng kilabot sa aking balat. Wala pa rin, sabi ni Maya habang umiikot-ikot sa paligid. Baka naman na malikmata lang tayo noon. Imposible, sagot ko. Pareho nating nakita, di ba? Hindi iyon imahinasyon lang. Habang patuloy kaming nag-iinspeksyon, napansin ko ang isang lumang posas na nakatago sa likod ng mga damuhan. Parang may kakaibang puwersang nagtutulak sa akin para kunin ito. Tingnan mo ito, Maya, sabi ko habang dinadampot ang posas. Baka may kinalaman ito sa anino. Kuya, baka naman delikado yan, babala ni Maya. Pero sa kabila ng kanyang pag-aalala, hindi ko napigilan ang sarili kong suriin ito. May mga ukit na simbolo sa bakal, mga simbolong hindi ko maipaliwanag. Bigla na lamang sumipol ang hangin, mas malakas kaysa kanina. Ang mga dahon ng puno ay tila naguunahang magbagsakan habang nagkakaroon ng maliit na ipo-ipo sa gitna ng bakuran. Kuya, tingnan mo! Sigaw ni Maya habang itinuturo ang isang bahagi ng lupa na unti-unting bumubuka. Sa gitna ng pag-aalimpuyo ng hangin, lumitaw ang aninong hinahanap namin. Mas malinaw at mas buhay kaysa sa dati. Ang anino ay hindi lamang basta anino ngayon. Parang may hugis ito ng tao. Isang tao na tila naglalakad ngunit hindi umaangat ang mga paa mula sa lupa. Ang galaw nito ay sinasalamin ang pag-ikot ng hangin, na para bang siya ang nagdidikta nito. Maya, atras ka! Sabi ko. Pero bago pa siya makalayo, biglang may marinig kaming tinig mula sa anino. Huwag kayong matakot! Ako'y tagapagbantay lamang! Sabi ng tinig, malamig at malamlam, ngunit may halong pakiusap. Sino ka? Tanong ko. Pilit na nilalabanan ng kaba sa dibdib ko. Isa akong kaluluwa na naipit sa mundong ito. Isa akong anino na napilitang maging tagapagbantay ng nakaraan. Sagot nito. Tagapagbantay? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maya, na ngayoy kinakain na rin ng kuryosidad. Ang posas na hawak mo, bata, ay susi sa isang lihim na nakabaon sa ilalim ng lupaing ito. Paliwanag ng anino. Isang lihim na hindi dapat mabunyag. Nang marinig ko iyon, lalo akong naiintriga. Ano ang lihim na iyon? Tanong ko. Bilang mga bata, kayo ay may purong puso. Kayo lamang ang makakatulong sa akin para makawala sa pagkakagapo sa lupaing ito. Ngunit sa pagbukas ng lihim, may kapalit itong panganib. Nagkatinginan kami ni Maya. Alam naming delikado ang pinapasok namin. Pero parang may nag-udyok sa aming ituloy ito. Anong kailangan naming gawin? Tanong ni Maya, sa kabila ng takot sa kanyang boses. Kailangang buksan ninyo ang pintuan sa ilalim ng lumang puno ng mangga.
Nandoon ang aking kaluluwa. Ngunit mag-ingat kayo sa bantay na hindi natutulog. Biglang lumakas ang hangin. Halos itulak kami paatras. Ngunit sa kabila nito, naramdaman namin ang determinasyon na gawin ang sinasabi ng anino. Hindi na tayo makakaatras, bulong ko kay Maya. Naglakad kami patungo sa lumang puno ng mangga. Dala ang posas na tila nagliliwanag sa aming mga kamay. Habang papalapit kami, bigla naming narinig ang isang malakas na kaluskos mula sa dilim. Kuya, naririnig mo ba yon? Tanong ni Maya. Ang mga matay lumalaki sa takot. Oo, at mukhang hindi tayo nag-iisa. Sagot ko. Pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Nang marating namin ang puno, tumambad sa amin ng isang lumang pinto na nakabaon sa lupa. Dahan-dahan naming binuksan, ninan ito gamit ang posas. Ngunit bago pa namin tuluyang maibukas, isang malakas na ugong ang narinig namin mula sa likod. Maya! Tumakbo ka! Sigaw ko. Sabay hila sa kanya palayo sa pintuan. Ngunit bago pa kami makalayo, isang anino ang mabilis na sumulpot mula sa pintuan. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa nauna. Tumakbo! Ulit ko, habang ang puso ko'y bumibilis ng tibok. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi na kami makakatakas sa gulong pinasok namin. Sa likod ng aming mga pagtakbo, narinig namin ang aninong tagapagbantay. Ang lihim ay dapat manatiling lihim, ngunit kayo ang pumili ng landas na ito. At sa sandaling iyon, alam ko, isang malaking pasya ang haharapin namin, at ang kinalabasan ay hindi namin maiiwasan. Sa pagbabalik namin sa bahay mula sa aming kakaibang paglalakbay sa kagubatan, hindi ko maalis sa isip ang aninong may kakaibang galaw. Naalala ko pa ang mga mata nitong tila ba nagmamasid mula sa dilim. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano ito gumagalaw ng hiwalay sa anumang bagay na maaring magdulot ng anino. Ang kakaibang pakiramdam ay hindi nawala sa akin, at alam kong ganoon din ang nararamdaman ng pinsan kong si Lia. Nang makarating kami sa bahay, sinalubong kami ng aming mga magulang na halatang nag-aalala. Ipinaliwanag namin na napadpad kami sa kagubatan at naaliw sa paglalaro. Ngunit hindi namin binanggit ang tungkol sa anino. Tumango lamang sila. Ngunit alam kong hindi sila lubos na kumbinsido. Kinagabihan, habang nakahiga na ako sa kama, hindi ako dalawin ng antok. Tumitingin ako sa kisame, iniisip ang mga nangyari kanina. Biglang tumunog ang aking cellphone. Si Lia, nag-text. Ano sa tingin mo ang aninong iyon? Agad akong sumagot. Hindi ko alam, pero parang may gusto itong sabihin sa atin. Bumalik ang kanyang mensahe. Sa tingin mo, delikado? Ilang saglit akong nag-isip bago sumagot. Hindi ko ramdam na delikado ito. Parang gusto lang nitong makipag-usap. Matapos ang palitan namin ng mensahe, naramdaman ko ang pagkapagod at unti-unti akong nakatulog. Ngunit ang gabi ay hindi naging mapayapa. Nanaginip ako ng tungkol sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masaya at maganda tulad ng dati. Sa halip, puno ito ng mga anino na naglalakad sa paligid. Tila ba hinahanap kami ni Lia. Nagising akong pawis na pawis at hingal na hingal. Tiningnan ko ang oras sa relo. 1:00 ng madaling araw. Naisip kong baka guni-guni lang iyon ng isip ko, kaya pinilit kong bumalik sa pagtulog. Ngunit bago pa man ako makaidlip muli, may narinig akong mahihinang katok mula sa bintana. Dahan-dahan kong binuksan ang ilaw at bumangon upang tingnan. At doon ko nakita si Lia sa labas. Nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan at kumakaway. Bumaba ako agad at binuksan ang pintuan. Lia, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Tanong ko. Pilit na hindi ipinapakita ang pag-aalala sa mukha ko. May nararamdaman akong kakaiba. Sagot niya. Pakiramdam ko, kailangan nating bumalik sa kagubatan.
Nag-aalangan ako sa kanyang sinabi. Ngunit may kung anong puwersa na nagtutulak sa akin na sumang-ayon. Sige, pero mag-ingat tayo, sabi ko. Naglakad kami pabalik sa kagubatan, dala ang aming mga flashlight. Walang imik si Lia habang kami naglalakad. At ramdam ko ang bigat ng hangin na tila ba puno ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Nang makarating kami sa lugar kung saan namin unang nakita ang anino, huminto kami at naghintay. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nag-iisa. May kasunod itong mga anino, mas malalaki at mas nakakatakot. Pinalibutan nila kami at ramdam namin ang malamig na hangin na umiikot sa aming paligid. Hinawakan ko ang kamay ni Lia at sabay kaming humakbang paatras. Ngunit sa aming pagkagulat, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa gitna ng mga anino. "Huwag kayong matakot," sabi nito. "Kami mga tagapagbantay lamang." Nagtama ang tingin namin ni Lia. Parehong nagtatanong sa mga mata. "Tagapagbantay ng ano?" Tanong ni Lia, nanginginig ang boses. "Ng kagubatan," sagot ng boses. "At ng mga lihim na nasa loob nito." Lalong tumindi ang aming kuryosidad, ngunit hindi mawala ang kaba. "Bakit kami?" tanong ko. "Tanging kayong dalawa ang may kakayahang makakita sa amin," sagot ng boses. "At kayo rin ang napili upang protektahan ang kagubatan mula sa mga panganib na darating." Hindi ko alam kung paano kami naging espesyal o kung bakit kami ang napili. Ngunit ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa amin. Habang iniisip ko ito, biglang nagbago ang ihip ng hangin at ang mga anino ay nagsimulang maglaho isa-isa. "Babalik kami," sabi ng boses bago ito tuluyang nawala. Naiwan kaming tulala ni Lia sa gitna ng kagubatan, puno ng katanungan at takot. Ngunit sabay din ng pananabik sa mga susunod na mangyayari. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ng lahat, may narinig kaming yabag mula sa likuran. Napalingon kami at doon namin nakita ang isang pamilyar na mukha. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Tito Ben, ang aming misteryosong tiyuhin na matagal nang hindi namin nakikita. "Ako ang tutulong sa inyo." Sa kanyang mga mata, may kirot at lungkot na hindi maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, alam kong nandito siya upang sagutin ang mga tanong na bumabagabag sa amin. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, biglang may liwanag na kumislap mula sa kalangitan. At ang paligid ay biglang nagbago. Ano kaya ang ibig sabihin ni Tito Ben? At ano ang dala ng liwanag na iyon? Napakaraming tanong at napakaraming misteryo ang kailangan naming lutasin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Nagsisimula pa lamang ang aming pakikipagsapalaran. Ang dilim ng gabi ay binalot ang lumang bahay ni na Lolo Isko. Ang lampara sa sala ay kumikislap-kislap. Tila nag-aalinlangan kung magbibigay pa ba ito ng liwanag o tuluyang mawawala. Ako si Miguel, at ang pinsan kong si Lila ay nakaupo sa sahig, nanginginig sa lamig at kaba. Ang aninong may kakaibang galaw na una naming nakita sa gubat kaninang umaga ay tila muling nagpapakita. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit na ito sa amin. "Miguel," bulong ni Lila. Halos hindi ko marinig ang kanyang boses sa ingay ng malamig na hangin na dumadaan sa mga siwang ng bahay. "Sigurado ka bang ligtas tayo dito?" "Hindi ko alam," sagot ko ng diretso. Ayokong magsinungaling sa kanya. Hindi ko rin alam kung ligtas pa ba kami sa lumang bahay na ito. Lalo na't parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Nangyari ang lahat ng mabilis. Akala namin ay simpleng bakasyon lang ito. Isang tahimik na linggo sa probinsya kung saan maglalaro kami sa ilalim ng araw, mamimitas ng mangga, at magtatampisaw sa ilog.
Pero pagkatapos naming makita ang aninong iyon sa gubat, hindi na naging normal ang lahat. Para bang may sumunod sa amin pa uwi. Miguel, tingnan mo! Bulong muli ni Lila habang itinuturo ang isang bagay sa may pader. Sinundan ko ang direksyon ng kanyang daliri. Doon ko napansin ang salamin. Ang salamin na iyon ay isang malaking antigong salamin na nakasabit sa gitna ng sala. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang ito napansin, pero parang may kakaiba rito. Sa halip na makita ang refleksyon ng lampara o ang anino namin, ang salamin ay tila nagpapakita ng ibang silid. Isang silid na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang mga pader sa refleksyon ay yari sa kahoy, ngunit mas madilim at mas luma kaysa sa mismong bahay ni na Lolo Isko. May mga lumang silya sa loob at isang mesa na puno ng basag na pinggan. Hindi yan ang sala ni Lolo, sabi ni Lila. Mas malakas na ang boses niya ngayon. Miguel, bakit iba ang nakikita natin? Lumapit kami sa salamin. Ang mga paa namin ay tila kusang gumagalaw, kahit na ang mga utak namin ay sinasabi ng tumakbo palayo. Habang papalapit kami, napansin ko ang isang maliit na bagay sa mesa sa loob ng refleksyon. Isang kahon na yari sa kahoy. May ukit na hindi ko mabasa. Hawakan natin! Sabi ni Lila, sabay turo sa salamin. Sigurado ka? Tanong ko, pero bago niya pa ako masagot, inabot na niya ang salamin. Pagkaabot niya roon, may malamig na hangin na biglang bumalot sa buong sala. Napaatras kami pareho, pero napatigil kami nang biglang gumalaw ang refleksyon. Sa kabila ng salamin, may lumitaw na anino. Hindi ito ordinaryong anino gaya ng nakita namin kaninang umaga. Ito ay may malinaw na hugis ng tao, ngunit ang mga mata nito ay wala. Tanging itim na butas ang nandoon. Miguel, halos pabulong na sabi ni Lila. Nanginginig ang kamay niya habang hinuhugot ito mula sa salamin. Nakatingin siya sa atin. Hindi ko alam kung paano ko nagawang hindi sumigaw. Ang anino sa salamin ay dahan-dahang naglakad papalapit sa mesa sa refleksyon. Kinuha nito ang kahon at itinaas. Parang ipinapakita sa amin. Miguel, ano ang ginagawa niya? Tanong ni Lila. Ngunit hindi ko siya masagot. Nakatitig lang ako sa salamin. Hindi makawala sa nakakatakot na tanawin. Bigla, may narinig kaming kaluskos mula sa likod namin. Pareho kaming napalingon, ngunit wala kaming nakita. Nang bumalik ang tingin namin sa salamin, wala na ang anino. Ang mesa at ang kahon ay nawala rin mula sa refleksyon. Hindi na ito tama, sabi ko. Hinila ko si Layla papalayo sa salamin. Kailangan nating sabihin kay Lolo. Ngayon din. Ngunit bago pa kami makatakbo palabas ng sala, biglang bumukas ang kahon sa gitna ng mesa sa refleksyon. Wala man ang anino, may lumabas mula sa kahon. Isang makapal na usok na tila gumagapang papunta sa amin. Ang usok ay dumaan sa salamin at sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na dampi nito sa aking balat. Napasigaw si Lila at napaatras ako, halos matumba. Miguel, ang usok! Sigaw niya, ngunit huli na. Ang usok ay bumalot sa buong sala. At sa gitna nito, narinig namin ang isang boses. Malalim, malamig, at puno ng galit. Huwag kayong makialam, sabi ng boses. Hindi ninyo alam kung ano ang binuksan ninyo. Pagkatapos noon, biglang tumigil ang lahat. Nawala ang usok, nawala ang anino, at ang salamin ay bumalik sa dati nitong hitsura. Ngunit sa sahig, may iniwang bagay ang usok, ang kahon. Nakapako ang tingin namin ni Lila sa kahon. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago pa namin ito lapitan, may narinig kaming kaluskos mula sa itaas. Mula sa kwarto ni Lolo Isko. Hindi kami gumalaw. Pareho kaming hindi makahinga. At sa katahimikan ng gabi, narinig namin ang isang pamilyar na tinig. Miguel, Layla, tinig iyon ni Lolo Isko.
Ngunit ang boses niya ay may kakaibang tunog. Malamig at hindi natural. Hindi ninyo dapat binuksan ang kahon. Napatingin kami sa isa't isa. Ang tanong sa aming mga mata ay pareho. Paano niya nalaman? Sinadisiksan na. Ako si Miguel at kasama ko ang pinsan kong si Lila sa isang kakaibang paglalakbay na hindi namin inaasahan. Nag-umpisa ito nang matagpuan namin ng isang anino na gumagalaw sa kakaibang paraan sa aming bakuran. Hindi namin alam kung paano nagsimula ang lahat. Pero ngayong nasa ika-6 na bahagi na kami ng aming kwento, ang kaba at hiwaga ay patuloy na bumabalot sa amin. Magmula nang malaman namin ang tungkol sa anino, hindi na kami mapakali. Parang may puwersa itong humihila sa amin palapit sa kung saan man ito nagmumula. Sa tuwing susubukan naming hanapin ito, tila ito'y naglalaro, mabilis na nawawala sa aming paningin. Pero ngayon, may kakaibang pakiramdam kaming hindi na ito nagtatago, para bang ito'y nag-aanyaya. Isang hapon, habang naglalakad kami papunta sa lumang kubo sa dulo ng aming bakuran, naramdaman namin ang malamig na simoy ng hangin na tila may daladalang mensahe. Si Lila, bagamat mas bata sa akin, ay matapang at palaging may ideya. Miguel, bulong niya sa akin. Pakiramdam ko, may nais sabihin sa atin ng anino. Sumang-ayon ako, kahit hindi ko lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Lila. Pero sa bawat hakbang namin papunta sa kubo, parang lumalakas ang kanyang pakiramdam. Sa kabila ng takot, nagpatuloy kami hanggang sa marating ang pinto ng kubo. Lumang-luma na ito, at tila hindi na nagagamit ng sinuman sa loob ng maraming taon. Nang buksan namin ang pinto, bumungad sa amin ang alikabok at amoy ng lumang kahoy. Sa loob, may mga lumang kasangkapan na tila sa ibang panahon pa nagmula. Pero ang pinaka-nakakaintriga sa lahat ay isang lumang salamin na nakasandal sa dingding. Ang salamin ay may mga ukit ng mga kakaibang simbolo na hindi namin maintindihan. Nilapitan namin ang salamin at doon namin napansin ang anino. Hindi ito ang anino mula sa labas, kundi parang anino ng isang tao na nakatayo sa likod namin. Pero nang lingunin namin, wala namang tao roon. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtataka at takot. Ngunit sa halip na umalis, pakiramdam namin ay may lakas na nagtutulak sa amin na alamin ang misteryo ng salamin. Habang nakatitig kami sa salamin, unti-unti itong luminaw. At nakita namin ang mga imahe ng isang lumang bayan na tila nasa ibang panahon. May mga taong naglalakad, nakasuot ng damit na tila sa sinaunang panahon. Sa gitna ng bayan, may isang batang lalaki at batang babae na kamukha namin. Lila, tingnan mo! Para tayong nasa ibang mundo! Sambit ko. Ngunit bago pa man kami makapag-isip kung ano ang dapat gawin, nagsimulang gumalaw ang anino sa salamin. Parang nagtuturo ito ng isang direksyon, papunta sa likod ng kubo. Walang pag-aalinlangan, sinundan namin ito, kahit na ang puso namin ay puno ng kaba. Paglabas namin sa likod ng kubo, bumungad sa amin ng isang maliit na hardin na hindi namin alam na naroon pala. Sa gitna ng hardin, may isang maliit na sapa na tila napakalinaw at malamig ang tubig. Dito kami huminto at biglang naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Si Lila ay biglang tumahimik at parang may naririnig siyang musika na hindi ko marinig. Miguel, sabi niya sa akin, naririnig mo ba ang tinig na iyon? Hindi ko alam ang isasagot, pero bago pa man ako makapagsalita, biglang nagbago ang paligid. Ang sapa ay tila naging ilog, at ang hardin ay naging kagubatan. Sa gitna ng ilog, may isang lumang bangka na lumulutang. At sa kabila nito, may isang matandang lalaki na nakatayo at nakatingin sa amin. Huwag kayong matakot, sabi ng matandang lalaki, na tila alam ang buong kwento namin.
May lihim ang anino na kailangan ninyong malaman. Kayo ang susi sa pag-unlock ng misteryo ng lugar na ito. Habang nakikinig kami, biglang nagbago ang itsura ng matandang lalaki at siya'y naging anino. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawala, nag-iwan siya ng isang piraso ng papel na may nakasulat na mga simbolo, katulad ng nasa salamin. Sinubukan naming intindihin ang mga simbolo, pero hindi namin mawari ang ibig sabihin. Sa kabila ng lahat, alam namin na ito ang susi sa susunod naming hakbang. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan, naramdaman namin ang pag-uga ng lupa at ang biglaang pagdilim ng paligid. Sa huling sandali, naririnig ko ang tinig ni Laila. "Miguel, ano ang gagawin natin?" Ngunit bago ako makasagot, biglang bumukas ang lupa sa ilalim namin at kami nahulog sa isang madilim na lagusan. Hanggang dito na lang muna ang kwento namin at hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang misteryo ay hindi pa tapos at kami patuloy na hinahabol ng anino. Sa paglipas ng mga araw, hindi maalis sa isip ko ang kakaibang anino na nakita namin ni Lila sa lumang bahay sa dulo ng aming baryo. Ang anino na iyon ay hindi basta-basta. Mayroon itong sariling buhay, tila ba may nais ipahiwatig sa amin. Sa tuwing isinasara ko ang aking mga mata, bumabalik sa akin ang mga alaalang iyon. Ang malamlam na liwanag ng buwan na bumabagsak sa sahig na kahoy. At ang aninong gumagalaw na parang may sariling diwa. "Kuya, tingnan mo ito!" sabi ni Laila habang inaabot sa akin ang isang lumang libro na natagpuan niya sa silid-aklatan ng paaralan. Natutunan namin na ang libro ay tungkol sa mga lokal na alamat at kwento ng aming baryo. "Baka may sagot dito tungkol sa anino." Binuklat ko ang mga pahina ng libro at agad na may isang kwento na pumukaw sa akin. Isa itong alamat tungkol sa isang mahiwagang anino na nagtatago sa mga lumang tahanan. Naghahanap ng mga bata upang makipaglaro. Ayon sa kwento, ang anino ay hindi masama, ngunit may kakayahan itong magdala ng kalungkutan sa mga taong hindi nakakaintindi sa nais nitong iparating. Habang binabasa ko ang kwento, nararamdaman ko ang kakaibang kilabot na gumagapang sa aking balat. Paano kung ang anino na nakita namin ni Lila ay ang anino sa alamat? At kung totoo man iyon, ano ang nais nitong iparating sa amin? "Kuya, tingnan mo ito," sabi ni Lila. Itinuturo ang isang bahagi ng kwento. Sinasabi dito na ang anino ay may kakayahang makipag-usap sa pamamagitan ng mga simbolo. Baka iyon ang ginagawa nito noong nakita natin ito. Napaisip ako, kung ang anino ay nakikipag-usap sa amin, paano namin mauunawaan ang mensahe nito? Kinailangan namin bumalik sa lumang bahay upang mas maunawaan ang nais nitong iparating. Kinabukasan, maagang-maaga kaming nagpunta ni Lila sa lumang bahay. Ang paligid ay tahimik, para bang nakikiramay sa aming pakikipagsapalaran. Sa loob, bumalik na naman ang malamlam na liwanag ng buwan. Nagbigay buhay sa mga anino sa paligid. Tumayo kami sa gitna ng silid at hinintay ang paggalaw ng anino. Ngunit sa halip na gumalaw, tila ba may kakaibang nangyari. Ang anino ay lumitaw sa dingding at dahan-dahang bumuo ng mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. "Kuya, ano ito?" tanong ni Lila. Hindi maitago ang takot sa kanyang boses. "Hindi ko alam, pero kailangan nating malaman," sagot ko. Sinubukan kong i-drawing ang mga simbolo sa aking notebook. Umaasang may kahulugan ito. Habang abala kami sa pag-aaral ng mga simbolo, isang malamig na hangin ang umihip sa paligid. Narinig namin ang kaluskos sa likuran. At paglingon namin, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at tila ba alam niya ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay na iyon.
Matagal ko nang alam na darating kayo, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay tila ba nagmumula sa ibang mundo. Ang anino ay may nais iparating sa inyo. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, puno ng kuryosidad at kaba. Ano po ang ibig sabihin ng mga simbolo? Tanong ko, punong-puno ng pag-asa na makakuha ng kasagutan. Ang mga simbolo ay bahagi ng isang sinaunang mensahe. Isang babala na may paparating na panganib. Paliwanag ng matanda. Hindi basta-basta ang anino. Ito ay tagapagtanggol ng inyong baryo. Ngunit may isang masamang espiritu na nagnanais na sirain ang kapayapaan dito. Kayo ang napiling magbigay ng babala sa mga tao. Nagulat kami ni Lila sa sinabi ng matanda. Hindi namin nakalaing ang simpleng anino ay may dala palang mahalagang mensahe. Ngunit paano namin ipapaliwanag sa mga tao ang tungkol sa espiritu at ang babala nito? Habang nag-iisip kami, biglang bumalik ang anino sa dingding. Ngunit sa halip ng mga simbolo, isang malinaw na imahe ang lumitaw. Isang imahe ng aming baryo na tila ba nagliliyab. Ang takot ay unti-unting bumalot sa aming dibdib. Kuya, kailangan nating kumilos! Sigaw ni Lila, puno ng determinasyon. Hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik. Habang nagmamadali kaming umalis sa lumang bahay upang magbigay babala sa aming mga kababaryo, isang huling tanong ang bumabag-abag sa akin. Sino ang masamang espiritu? At bakit nito nais sirain ang aming tahanan? Habang papalapit kami sa baryo, isang malamig na hangin ang umihip. At sa likod ng bawat anino ay tila ba may nagmamasid sa amin. Sa mga susunod na araw, malalaman namin ang sagot sa tanong na ito. Ngunit para sa ngayon, ang aming tanging pag-asa ay ang pag-unawa sa mensahe ng anino at ang pagligtas sa aming baryo mula sa paparating na panganib. Sa kabila ng dilim ng gabi, kami ni Lila ay nagpatuloy sa paglalakad sa kakahuyan. Ang lamig ng hangin ay tila sumisingit sa bawat puwang ng aming mga damit, nagdadala ng kakaibang kirot sa aming balat. Ang mga anino sa paligid ay mistulang sumasayaw sa bawat pag-indayog ng mga puno, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Ang kakaibang galaw ng anino na aming natagpuan ilang araw na ang nakalipas ay nagpatuloy na bumabagabag sa aming isipan. Nag-udyok sa amin na tuklasin ang misteryo nito. Sigurado ka bang dito natin siya nakita? Tanong ni Lila, habang pilit niyang iniwasan ang matulis na sanga na bumabara sa aming dinaraanan. Oo, dito mismo. Tugon ko, sabay turo sa isang lumang puno na tila ba may sariling kwento. Di ba nakita natin siya dito noong nakaraang linggo? Nagpatuloy kami sa pag-uusap, sinisikap na bumuo ng mga teorya tungkol sa kakaibang aninong iyon. Sa aming mga batang isipan, ang mga posibilidad ay tila walang hanggan. Isang nawawalang kaluluwa, isang nilalang mula sa sinaunang alamat, o kaya'y isang kalokohan lamang ng aming imahinasyon. Baka naman isa lang itong nilalang na nagtatago mula sa mga tao. Suhestyon ni Lila, habang nagdidilim ang kanyang mga mata sa pag-iisip. Pwede ring may gusto itong ipahiwatig sa atin. Baka isang babala, o kaya'y isang mensahe, sagot ko. Habang unti-unting nararamdaman ang pagtaas ng balahibo sa aking batok. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla naming narinig ang isang kaluskos sa likod ng makapal na palumpong. Agad kaming napatigil. Ang aming mga matay naghanap ng pinagmulan ng tunog. Ang katahimikan ng gabi ay tila bumibigat. Ang bawat patak ng ulan na dumarating ay nagsisilbing orkestra sa aming kaba. Hala! Ano yun? Bulong ni Lila, habang mahigpit na hinawakan ng aking braso. Hindi kami umimik, nakikiramdam sa paligid. Ang mga anino ay tila ba lumalapit sa amin, at ang aming mga puso ay pumipintig ng mabilis, na parang may gustong kumawala.
Biglang may lumitaw na hugis mula sa likod ng mga puno. Sa unay hindi malinaw kung ano yon, ngunit unti-unti itong nagkakaroon ng anyo. Ang anino ay tila nagkakaroon ng sariling buhay. Sumasayaw sa sinag ng buwan na ngayon ay muling nagpakita sa kalangitan. Dahan-dahan itong lumapit, at ang mga mata nito'y tila ba nakatingin sa amin. Hindi kami makagalaw. Ang aming mga paa ay mistulang nakabaon sa lupa. Ang anino'y nagpatuloy sa paglapit, at sa bawat hakbang nito ay tila ba nagdadala ng lamig na hindi maipaliwanag. "Lila, kailangan nating umalis!" bulong ko. Ngunit alam kong hindi kami makakilos. Sa isang iglap, ang anino'y biglang tumigil. Mula sa likod nito ay may lumabas na isang maliit na kahon, na tila ba lumulutang sa hangin. Ang kahon ay may kakaibang ningning, at ang mga mata ko'y hindi maialis sa kislap nito. "Ito ba ang hinahanap natin?" tanong ni Laila. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Habang ang kahon ay unti-unting bumababa sa lupa, nagbigay ito ng kakaibang liwanag sa paligid, na tila ba naglalantad ng lihim na matagal nang nakatago sa kakahuyan. Sa kabila ng takot, dahan-dahan kong nilapitan ang kahon. Ang aking kamay ay nanginginig habang inaabot ito. Nang sa wakas ay mahawakan ko na ang kahon, bigla akong naramdaman ng kakaibang init na bumalot sa aking katawan. Ang kahon ay tila ba may sariling pulso, at ang mga mata ko'y napapikit sa liwanag na ipinamalas nito. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang kahon, bigla kong narinig ang isang boses mula sa likuran namin. Isang boses na hindi ko inaasahan. Isang boses na tila ba nagmula sa ibang mundo. "Hindi mo dapat hawakan yan," sabi ng boses, puno ng awtoridad. Mabilis akong napalingon, at sa aking pagkagulat ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap namin. Ang kanyang buhok ay puting-puti, at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng karanasan. Sino siya? Paano niya nalaman ang tungkol sa kahon? Ano ang kanyang kinalaman sa kakaibang anino? Sa gitna ng aking pag-iisip, ang matandang lalaki nagpatuloy sa pagsasalita. "Ang kahon na yan ay may lihim na hindi mo pa kayang unawain. Kung bubuksan mo yan, maaaring hindi mo magustuhan ang iyong matutuklasan." At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking desisyon ay maaaring magdulot ng pagbabago hindi lamang sa aming buhay, kundi pati na rin sa misteryo ng kakahuyan na ito. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, biglang naglaho ang matandang lalaki, na parang wala siyang iniwang bakas. Ang kahon ay nanatiling nasa aking kamay. Naglalabas ng kakaibang enerhiya na tila ba naghihintay na mabuksan. Sa huling sandali, naramdaman ko ang kakaibang sigla ng anino sa likuran namin. Tila ba nagbubunyi sa nalalapit na pagbubunyag ng lihim. Sa gabing iyon, ang hangin ay tila nagdadala ng kakaibang bulong mula sa kagubatan. Mula sa aming silid, maririnig ang mahinang huni ng kuliglig at ang paminsang pagkaluskos ng mga dahon sa labas. Nakatutok ang mga mata ni Ana sa bintana, habang ako naman ay nakahiga sa kama. Pilit na dinadama ang init ng kumot sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. "Miguel, pakiramdam ko ay may kakaiba sa labas." Bulong ni Ana, hindi maalis ang tingin sa bintana. Hindi ko alam kung ang takot ba o ang kuryosidad ang mas nangingibabaw sa kanyang mga mata. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa sa dati. Tanging ang mahina at maputlang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kislap sa paligid. Mula sa aming kinaroroonan, kita namin ang anino ng puno ng mangga, na tila gumagalaw sa kanyang sariling ritmo. "Siguro'y hangin lang yan, Ana," sagot ko habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit hindi ko maikakaila. May bahagi sa akin na nagtatanong kung ano nga ba ang bumabalot sa gabing iyon.
Ang anino ay hindi lang basta nagagalaw. Tila may sariling buhay ito na hindi namin maipaliwanag. Sa tuwing hahampas ang hangin, ang mga sanga ng puno ay nagkakaroon ng kakaibang hugis, para bang may anyong nabubuo sa dilim. Nagdesisyon kaming bumaba sa sala. Ang lampara ay nagbigay ng bahagyang liwanag sa paligid. Sapat lang para makita ang mga laruan na nakakalat sa sahig. Bumungad sa amin ng malamig na hangin ng gabi, na tila nag-aanyaya sa amin na lumabas. "Halika, Miguel, tingnan natin." Anyaya ni Ana habang dahan-dahang binubuksan ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryusidad at hindi ko magawang pigilan siya. Sa kanyang mga hakbang, naramdaman ko ang lakas ng kanyang loob kahit pa ang takot ay hindi maalis sa kanyang mukha. Lumabas kami at doon ay mas maliwanag na ang liwanag ng buwan. Ang aming mga hakbang ay maingat. Tila takot na makabuo ng ingay na magpaparamdam sa aninong iyon na kami ay naroon. Bawat hakbang ay tila may dalang kilabot, ngunit ang aming determinasyon ay mas malakas. Sa aming paglapit sa puno ng mangga, unti-unting nagkakaroon ng hugis ang anino. Hindi na ito basta anino ng mga sanga. May anyong tao ito, ngunit kakaiba. Ang anino ay tila sumasayaw, umiikot na parang may sariling galaw. Ang aking puso ay bumilis, at naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. "Miguel, tingnan mo," bulong ni Ana, habang itinuturo ang anino. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at takot. Sa kanyang paggalaw, tila may ibang senyales na nag-udyok sa anino upang magbago ng anyo. Ang dating mabagal na galaw ay naging mas mabilis, mas pabago-bago. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Kami napalingon ngunit wala kaming nakitang tao. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang presensya ng anino ay nagdudulot ng kabang hindi namin maipaliwanag. Parang may puwersang pumipigil sa amin na bumalik sa bahay. "Pasok na tayo, Miguel," sabi ni Ana. Nanginginig ang boses. Ngunit bago kami makapasok, isang malamig na hangin ang dumampi sa aming mga mukha. Ang anino ay tila lumapit sa amin, mas malapit kaysa kanina. Ang anyo nito ay mas malinaw na. Halos maaninag na namin ang hugis ng mukha nito. Sa sobrang takot, hinila ko si Ana papasok sa bahay. Ang puso ko'y tila lalabas sa aking dibdib sa bilis ng tibok nito. Ngunit ang aninong iyon ay hindi nawala sa aming paningin. Sa halip, ito'y tila sumusunod sa amin, para bang may nais iparating. Pagkapasok namin sa loob, sinara namin agad ang pinto at hinila ang mga kurtina. Ngunit sa kabila ng pagsara ng mga bintana, pakiramdam ko'y hindi pa rin kami ligtas. Ang malamig na hangin ay tila nakapasok sa loob, at ang anino ay tila nararamdaman ko pa rin sa likod ng mga kurtina. "Miguel, ano kaya yon?" tanong ni Ana. Nanginginig ang kamay habang nakahawak sa akin. Hindi ako makasagot. Ang gabing iyon ay puno ng misteryo, at ang anino ay tila may nais ipahiwatig na hindi namin agad maunawaan. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa sala, para bang may ibang presensya sa loob ng bahay. Sa aming paglingon, nakita namin ang isang siluetang may hugis tao, nakatayo sa likod ng sofa. Ang aninong dating nasa labas ay tila nasa loob na ngayon, mas malapit, mas nakakatakot. Ang kanyang mata ay tila walang kislap. Ito'y nagmamasid, nag-aantay. "May kailangan tayong malaman," sabi ko kay Ana, habang ang aking mga mata ay hindi maalis sa anino. Ngunit bago pa kami makagawa ng hakbang, ang anino ay unti-unting naglaho, na para bang nabalot ng hangin. Sa pag-alis nito, naiwan kami ni Ana sa gitna ng sala, nagtatanong sa aming mga sarili kung ano ang susunod na mangyayari. Ang gabi ay tahimik muli, ngunit alam namin na ang anino ay hindi pa tapos sa kanyang mensahe. Ano nga bang nais nitong iparating? Sa kabila ng takot, kami,
Nagpa siya na alamin ang kwento sa likod ng aninong iyon. Ngunit, paano nga ba namin sisimulan ang pag-unawa sa isang nilalang na tila walang hangganan? Tahimik ang gabi, maliban sa mahihinang tunog ng mga kuliglig sa labas ng bintana. Nakatitig ako sa kisame ng aking kwarto. Iniisip ang mga nangyari sa amin ni Mia sa kagubatan kanina.